Ang mga military parades ay nagsilbing simbolo ng kapangyarihan, disiplina at pagkakaisa ng isang bansa. Ipinapakita sa mga parada na ito hindi lamang ang lakas ng mga sundalo at mga modernong kagamitan sa digmaan, kundi pati na rin ang pagkakaisa at karangalan ng bawat bansa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga pinakamalalaking military parades ay nagiging pangunahing okasyon upang ipagdiwang ang national independence, mga tagumpay sa digmaan at pagpapakita ng kahandaan laban sa anumang banta. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamalalaking military parades sa buong mundo, kung saan makikita ang libu-libong sundalo, mga makabagong sasakyang militar at mga makapangyarihang sandata na nagmamarcha sa harap ng mga leader ng bansa at mga mamamayan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Moscow Victory Day Parade. Ang Moscow Victory Day Parade ay isang annual parade ng militar na ginaganap sa Red Square sa Moscow tuwing May 9 bilang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany sa World War II. Ang pinakaunang parada ay naganap noong June 24, 1945 na kilala bilang 1945 Moscow Victory Parade. Ito ang pinakamalaking parada ng militar na ginanap sa Red Square na mayroong 40,000 na sundalo ng Red Army at 1,850 na mga sasakyang militar. Ang parada ay iniutos ni Joseph Stalin noong June 22, 1945 upang ipagdiwang ang tagumpay sa Great Patriotic War. Ang parada ay pinangunahan ni Marshal Georgy Zhukov at Marshal Konstantin Rokossovsky. Ang mga sundalo mula sa iba't ibang rehiyon ng Soviet Union kasama ang mga miyembro ng Soviet Navy at ang mga Military Academy students ay lumahok din sa parada. Ang parada ay tumagal ng mahigit 2 oras sa isang maulan na araw noong June 24, 1945. Sa kasalukuyan, ang Moscow Victory Day Parade ay patuloy na ginaganap tuwing May 9 at ito ay nagiging isang malaking kaganapan na pinapanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang parada ay hindi lamang isang paggunita sa nakaraan kundi isang pagpapakita rin ng lakas ng militar ng Russia sa kasalukuyan. Ang parada ay nagtatampok ng mga modernong kagamitan ng militar kabilang ang mga tangke, ammunition at iba pang mga advanced na teknolohiya. Samantala ang mga leader ng Russia kasama ang Pangulo ay karaniwang nadalo sa parada at nagbibigay ng talumpati upang ipagdiwang ang tagumpay at magbigay pugay sa mga veterano ng digmaan. Ang Moscow Victory Parade ay isang simbolo ng national pride at isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Russia. Ang parada ay nagpapakita ng determination ng bansa na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at soberanya, at ito ay isang paalala ng mga sakripisyo na ginawa ng mga sundalo at mamamayan ng Soviet Union upang makamit ang tagumpay sa digmaan. Ang parada ay isang makulay at makapangyarihang kaganapan na nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao, hindi lamang sa Russia kundi sa buong mundo. Number 2, New York Victory Parade. Ang New York City Victory Parade ng 1946 ay isa sa mga pinakasikat na parada sa kasaysayan ng lungsod na ginanap noong January 12, 1946 upang ipagdiwang ang pagtatapos ng World War II. Ang parada ay pinangunahan ng 13,000 na sundalo mula sa 82nd Airborne Division kasama ang African-American 555th Parachute Infantry Battalion na kilala rin bilang Triple Nickels. Ang parada ay nagsimula sa Washington Square at nagmarcha pataas ng 5th Avenue na may haba na 4 miles. Kasama sa parada ang mga Sherman tanks, self-propelled howitzers at isang flyby ng mga C-47 na nagtow ng mga glider na nagbigay ng isang kamanghamanghang tanawin para sa mga manunod. Ang parada ay isang ticker tape parade kung saan ang mga papel ay ibinabato mula sa mga gusali upang salubungin ang mga sundalo na nagbigay ng isang masayang atmosfera sa buong lungsod. Ang mga tao ay nagtipon sa mga kalye upang magbigay pugay sa mga bayani ng digmaan, at ang kaganapan ay naging simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa maraming Amerikano. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng New York at ng United States. Ang parada ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay sa digmaan, kundi isang pagkilala rin sa sakripisyo at katapangan ng mga sundalo na lumaban para sa kalayaan. Ang mga imahe ng parada kasama ang mga sundalo na nagmamarcha sa ilalim ng ulan ng ticker tape ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng bansa. Ang kaganapan ay nagpakita ng pagkakaisa at determinasyon ng mga Amerikano sa harap ng mga pagsubok, at ang alaala nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang parada ay isang patunay sa lakas ng loob at dedikasyon ng mga sundalo at isang paalala ng halaga ng kalayaan at kapayapaan. Sa kabila ng paglipas ng mga dekada, ang New York City Victory Parade ng 1946 ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Amerika na naglalarawan ng diwa ng tagumpay at pag-asa sa isang bagong simula.
Number 3, Indian Army Day Parade. Ang Indian Army Day Parade ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap tuwing January 15 upang ipagdiwang ang katapangan at dedikasyon ng Indian Army sa pagtanggol sa bansa. Ipinagdiriwang ito bilang pagbibigay pugay sa mga contribution ng Indian Army at partikular na iniaalay ang araw na ito dahil sa naganap noong 1949 nang ang pamumuno sa hukbo ay inilipat mula sa huling British Commander-in-Chief na si General Francis Butcher patungo kay General K.M. Cariapa, ang kauna-unahang Indian na humawak ng posisyong ito. Ang Indian Army Day ay isang mahalagang okasyon sa kasaysayan ng militar ng India at isa itong okasyon na nagbibigay diin sa kasanayan, disiplina at lakas ng mga sundalo ng India. Ang pangunahing parada ay ginaganap sa Cariapa Parade Ground sa New Delhi. Dito, ipinapakita ng Indian Army ang kanilang kakayahan at kahandaan sa pamamagitan ng isang engranding military parade na nilalahukan ng iba't ibang unit ng hukbo kabilang ang infantry, artillery, armored Corps at Special Forces. Ang parada ay napuno ng makulay na seremonya na nagpapakita ng sabayang pagmamarcha ng mga sundalo sa kanilang tradisyonal at makabagong uniforme kasabay ng pagpapakita ng mga makabagong sasakyang pangmilitar, kagamitang pandigma at mga ammunition system ng Indian Army. Isa din sa mga pangunahing highlight ng okasyon ang pagpapakita ng mga helicopter at eroplano na nagsasagawa ng aerial maneuvers tulad ng Apache helicopters, Mi-17 transport helicopters at iba pang modernong aircraft na ginagamit sa mga operasyon. Sa parada, ipinapakita rin ang pinakamodernong tangke ng India gaya ng Arjun tanks at T-90 Bhishma na nagpapakita ng teknolohikal na kapangyarihan ng bansa. Bukod dito, ang pagpaparada ng mga marching contingents mula sa iba't ibang regiment ng hukbo ay nagpapakita ng kahangahangang disiplina at koordinasyon na nagbibigay ng inspirasyon sa mga mamamayan ng India. Ang parada ay simbolo ng pagmamalaki ng bansa sa kanilang mga puwersang militar na walang sawang nagtatanggol sa kanilang kalayaan at seguridad. Ito rin ay nagsisilbing okasyon upang parangalan ang mga veterano at mga namatay sa serbisyo kasama ang pag-alala sa kanilang sakripisyo para sa bayan. Number 4, Polish Army Day. Ang Polish Army Day, na kilala rin bilang Święto Wojska Polskiego, ay isang pambansang selebrasyon na ginaganap tuwing August 15 upang kilalanin ang tapang at dedikasyon ng Polish Armed Forces kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng Battle of Warsaw noong 1920 na isang makasaysayang tagumpay ng Poland laban sa mga Bolshevik na puwersa sa panahon ng Polish-Soviet War. Ang tagumpay na ito, na kilala rin bilang Miracle on the Vistula, ay nagligtas sa Poland mula sa posibleng pagsakop ng mga komunista at tumulong sa pagpigil sa pagkalat ng komunismo sa Western Europe na nagbibigay diin sa kahalagahan ng araw na ito sa kasaysayan ng bansa. Sinimulan ito noong 1923, ngunit ipinagpatuloy lamang matapos ang pagbagsak ng komunismo noong 1992. Ang Polish Army Day ay isang araw ng pagpaparangal sa mga sakripisyo ng mga sundalo ng Poland at sa kanilang patuloy na paglilingkod sa pagtatanggol ng bansa. Ang selebrasyon ay isinasagawa sa Warsaw, particular sa Piłsudski Square, kung saan isinasagawa ang mga seremonyang militar kabilang ang Granding Military Parade na sinasalihan ng iba't ibang unit ng Polish Armed Forces tulad ng Land Forces, Air Force, Navy, Special Forces at Territorial Defense Forces. Ang parada ay isang pagpapakita ng disiplina at kahandaan ng mga sundalo at karaniwang sinasamahan ng mga makabagong kagamitan gaya ng Leopard 2 tanks, Rosomak armored vehicles at Patriot ammunition systems na sumasalamin sa kakayahan ng Poland na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Bilang bahagi ng selebrasyon, isinasagawa rin ang Air Force flyover kung saan lumilipad ang mga modernong fighter jets tulad ng F-16 Fighting Falcons at transport helicopters na nagpapakita ng kapangyarihan at teknolohiya ng Polish Air Force. Karaniwan ding may mga historical reenactments na nagpapakita ng makasaysayang laban tulad ng Battle of Warsaw na nagbibigay diin sa kasaysayan at kabayanihan ng Polish Army. Ang parada ay hindi lamang pambansang okasyon kundi isang mahalagang simbolo ng kasarinlan, pagkakaisa at kalayaan ng Poland at madalas ding nilalahukan ng mga kaalyadong bansa sa ilalim ng NATO kasama ang mga sundalo mula sa United States at iba pang kasaping bansa ng alyansa. Samantala, ang paglahok ng mga NATO allies ay nagpapakita ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Eastern Europe, lalo na sa mga kasalukuyang hamon sa rehiyon. Gayon din, kabilang sa seremonya ang wreath-laying ceremonies sa mga monumento tulad ng Tomb of the Unknown Soldier,
kung saan nagbibigay pugay ang mga mataas na opisyal ng gobyerno at militar sa mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang pagkakataon para sa mga mamamayan ng Poland na ipagmalaki ang kanilang kasaysayan, kultura at mga sundalong patuloy na nagtatanggol sa kanilang kalayaan. Number 5, PLA Day. Ang PLA Day o People's Liberation Army Day ay ipinagdiriwang tuwing August 1 sa China upang markahan ang pagkakatatag ng People's Liberation Army o PLA noong 1927. Isa sa mga pinakasikat na selebrasyon ng PLA Day ay ang military parade na ginaganap sa Beijing, particular na sa Tiananmen Square. Ang mga parada na ito ay kilala sa kanilang laki at lawak na madalas itinuturing na isa sa pinakamalaking military parades sa buong mundo. Ang pinakasikat na PLA Day Parade ay naganap noong October 1, 2019 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Sa parada na ito, ipinakita ng China ang kanilang pinakabagong mga armas at teknolohiya, kabilang ang mga nuclear-capable ammunitions, drones at iba pang advanced military hardware. Samantala, mahigit 15,000 na sundalo ang lumahok kasama ang iba't ibang unit ng Land Army, Navy at Air Force. Ang parada ay sinamahan din ng mga flyovers ng mga jet fighters at helicopters na nagbigay ng isang kamanghamanghang tanawin para sa mga manonood. Ang PLA Day Parade ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas ng militar ng China, kundi isa ring simbolo ng kanilang pambansang pagkakaisa at determinasyon. Bukod pa rito, ang parada ay pinamumunuan lagi ng kanilang Pangulo na nagbibigay ng talumpati upang ipahayag ang mga tagumpay ng bansa at ang kanilang pangako sa kapayapaan at kaunlaran. Ang mga parada na ito ay nagiging pagkakataon din upang ipakita ang mga makabagong teknolohiya at kakayahan ng China na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa anumang hamon na maaaring harapin ng bansa. Sa kabuuan, ang PLA Day Parade ay isang mahalagang kaganapan sa China na naglalarawan ng kanilang lakas at pagkakaisa bilang isang bansa. Ang PLA Day Parade ay isang patunay sa lakas ng loob at dedikasyon ng mga sundalo at isang paalala ng halaga ng kalayaan at kapayapaan. Number 6, Day of the Sun Military Parade. Noong April 15, 2017, ipinagdiwang ng North Korea ang 105th na kaarawan ng kanilang yumaong founder at eternal president na si Kim Il-sung sa pamamagitan ng isang napakalaking military parade sa Pyongyang. Ang parada ay ginanap sa Kim Il-sung Square at pinangunahan ni Kim Jong-un, ang apo ni Kim Il-sung at kasalukuyang leader ng bansa. Libo-libong sundalo at mga sasakyang militar ang lumahok sa celebration na sinamahan ng music mula sa marching band at malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Ang parada ay nagpakita ng iba't ibang uri ng mga sandata, kabilang ang mga bagong intercontinental ballistic ammunitions at mga prototype ng submarine-launched ammunitions na nagpapakita ng kakayahan ng bansa sa larangan ng militar. Ang mga unit ng paramilitary at mga sundalong babae ay bahagi rin ng parada na nagpapakita ng disiplina at koordinasyon sa kanilang mga hakbang at pormasyon. Ang mga eroplano ng North Korea ay nagporma ng numero na 105 sa kanilang flyover na isang espesyal na bahagi ng selebrasyon. Ang Day of the Sun na siyang tawag sa kaarawan ni Kim Il-sung ay ang pinakamahalagang pambansang holiday sa North Korea. Ang parada noong 2017 ay naganap sa gitna ng tumataas na tensyon sa Korean Peninsula at mga alalahanin tungkol sa mga programa ng nuclear at ammunition ng bansa. Ang selebrasyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihang militar, kundi isang paraan upang palakasin ang moral ng mga mamamayan at ipakita ang suporta sa pamumuno ni Kim Jong-un. Sa kabuuan, ang mga military parade sa North Korea ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at politika na nagpapakita ng kanilang determinasyon at kakayahan sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Ang mga parada na ito ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihang militar, kundi pati na rin ng propaganda upang palakasin ang moral ng mga mamamayan at ipakita ang suporta sa pamumuno ni Kim Jong-un. Number 7, Venezuela Independence Day Parade. Ang Venezuela Independence Day Parade na ginaganap tuwing July 5 ay isang engranding selebrasyon na nagpapakita ng kasaysayan at kapangyarihan ng bansa. Ang parada ay nagmamarka ng kalayaan ng Venezuela mula sa Spain noong 1811 at isa sa pinakamalaking military parade sa buong mundo. Sa araw na ito, iba't ibang sangay ng militar ng Venezuela, kabilang ang Army,
Navy, Air Force and Special Forces ay nagtitipon upang ipakita ang kanilang kakayahan at lakas. Ang parada ay pinangungunahan ng Pangulo ng Venezuela at sinasamahan ng mga talumpati na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga mamamayan at ipakita ang lakas ng bansa. Makikita sa parada ang mga sundalo na nagmamarcha sa kanilang mga uniforme, mga tangke na dumadaan sa mga pangunahing kalsada at mga eroplano na lumilipad sa himpapawid na lahat ay nagpapakita ng modernong teknolohiya at kahandaan ng militar ng bansa. Ang parada ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihang militar, kundi pati na rin ng mga tagumpay sa ekonomiya at mga reforma na ipinatutupad ng gobyerno. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, ang parada ay naglalayong magbigay ng pag-asa at kumpiyansa sa mga mamamayan. Ang mga ganitong kaganapan ay mahalaga sa pagpapatibay ng pagkakaisa at pride ng bansa. Bukod sa mga aktibidad ng militar, ang parada ay sinasamahan din ng mga kultural na pagtatanghal, musika at sayaw na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng Venezuela. Ang mga mamamayan ay nagtitipon sa mga lansangan upang masaksihan ang parada at makibahagi sa selebrasyon na nagiging isang malaking pista para sa lahat. Ang Venezuela Independence Day Parade ay isang simbolo ng kalayaan, lakas at pagkakaisa ng bansa na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mamamayan sa bawat taon. Ang parada ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Venezuela na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan at dedikasyon sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Sa bawat taon, ang parada ay nagiging mas engrande at makulay na patuloy na umaakit ng atensyon hindi lamang ng mga mamamayan kundi pati na rin ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 8. Bastille Day. Ang Bastille Day, na kilala rin bilang French National Day o Fête Nationale Française, ay isang mahalagang pagdiriwang sa France na ginaganap tuwing July 14 kada taon. Ang araw na ito ay nagmamarka ng anibersaryo ng Storming of the Bastille noong July 14, 1789, na isang mahalagang kaganapan sa French Revolution na nagbigay daan sa pagbagsak ng monarkiya at pag-usbong ng bagong republika sa France. Isa sa mga pangunahing tampok ng Bastille Day ay ang military parade na ginaganap sa Champs-Élysées sa Paris na itinuturing na pinakamalaki at pinakamatandang military parade sa Europe. Ang parada na ito ay nagsimula noong 1880 at patuloy na ginaganap taon-taon maliban sa ilang mga pagkakataon. Ang parada ay nagaganap mula sa Place Charles de Gaulle hanggang sa Place de la Concorde at nilalahukan ng humigit kumulang 9,500 na mga sundalo, 380 na sasakyan, 240 na kabayo at higit sa 80 na eroplano at helicopter. Samantala, kasama sa parada ang mga unit ng militar mula sa iba't ibang sangay ng French Armed Forces, pati na rin ang mga foreign troops at dignitary na inimbitahan bilang mga bisita. Ang parada ay nagsisimula sa pagdating ng Pangulo ng France na sinusundan ng inspection of troops. Mayroon ding mga pagtatanghal mula sa mga military bands at mga drill shows na kadalasang sinasamahan ng mga awit ng mga classic French patriotic songs. Ang Bastille Day Parade ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas militar, kundi isang simbolo rin ng pagkakaisa at kasaysayan ng France. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng bansa na nagpapakita ng kanilang pagmamalaki sa kanilang kasaysayan at mga tagumpay. Ang pagdiriwang na ito ay nagiging isang pagkakataon para sa mga mamamayan ng France na magtipon-tipon at ipagdiwang ang kanilang pambansang pagkakakilanlan habang pinapakita rin sa mundo ang kanilang kahandaan at kakayahan sa larangan ng militar. Sa kabuuan, ang Bastille Day ay isang makulay at makasaysayang pagdiriwang na nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga mamamayan ng France at sa buong mundo. Number 9. Trooping the Colour. Ang Trooping the Colour ay isang makasaysayang seremonya na ginaganap taon-taon sa London, United Kingdom upang ipagdiwang ang opisyal na kaarawan ng British Sovereign. Ang seremonyang ito ay nagsimula pa noong panahon ni King Charles II noong 17th century at naging taunang kaganapan mula noong 1760 sa ilalim ng pamumuno ni King George III. Ang Trooping the Colour ay kilala bilang isa sa pinakamalaking military parade sa buong mundo. Sa bawat taon, higit sa 1,400 na sundalo, 200 na kabayo at 400 na musikero ang nagtitipon upang magpakita ng kanilang husay sa Horse Guards Parade sa Central London. Ang parada ay nagsisimula sa Buckingham Palace kung saan ang monarko ay naglalakbay patungo sa Horse Guards Parade na isang ceremonial parade ground sa St. James Park kasama ang sovereign's escort ng Household Cavalry. Matapos ang Royal Salute, sinusuri ng monarko ang kanyang mga Household Division Troop at King's Troop. Ang seremonya ay nagpapakita ng majestic music mula sa massed bands ng Foot Guards at Mounted Band
ng Household Cavalry kasama ang Corps of Drums at Pipers na umaabot sa humigit kumulang 400 na musikero. Samantala, ang highlight ng kaganapan ay ang pagtaas ng kulay ng isang Foot Guards Regiment na dahan-dahang dinadala sa harap ng mga troops and monarchs. Ang parada ay nagtatapos sa isang flypast ng Royal Air Force at isang 41-gun salute sa Green Park, kasunod ng paglabas ng royal family sa balkonahe ng Buckingham Palace. Ang Trooping the Colour ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan militar, kundi isang simbolo rin ng tradisyon at pagkakaisa ng United Kingdom. Ito ay isang kaganapan na inaabangan ng milyon-milyong tao sa buong mundo na nagpapakita ng kahalagahan ng seremonyang ito sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ang Trooping the Colour ay isang makulay at makasaysayang seremonya na nagpapakita ng kahusayan at disiplina ng British Armed Forces at isang mahalagang bahagi ng national identity ng United Kingdom. Number 10, Anzac Day. Ang Anzac Day ay isang mahalagang araw ng paggunita sa Australia at New Zealand na ginaganap tuwing April 25 kada taon. Ang kaganapan na ito ay nagmula noong 1916, isang taon matapos ang unang paglahok ng Australian at New Zealand Army Corps na mas kilala bilang Anzac sa Gallipoli Campaign ng World War I. Ang Anzac Day ay hindi lamang isang araw ng commemoration, kundi isa ring pagkakataon upang ipahayag ang pambansang pagkakakilanlan at pagmamalasakit ng Australia at New Zealand. Bukod sa mga seremonyang isinagawa sa mga pampublikong espasyo, marami ring mga pribadong tahanan at komunidad ang sumasali sa pag-alala sa mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang magbigay pugay sa mga yumao at upang suportahan ang mga veterano na patuloy na nakikipaglaban sa mga hamon ng buhay matapos ang kanilang serbisyo sa militar. Ang pagdiriwang ng Anzac Day ay nagsisimula sa dawn service, na isang seremonyang ginaganap sa madaling araw upang alalahanin ang oras ng unang pag-atake sa Gallipoli. Kasunod nito ay ang mga parada na isinasagawa sa iba't ibang lungsod at bayan sa Australia at New Zealand. Ang mga parada ay kinabibilangan ng mga veterano, kasalukuyang mga sundalo at mga miyembro ng komunidad na nagmamartsa upang magbigay pugay sa mga naglingkod sa militar. Bukod pa rito, isa sa mga simbolo ng Anzac Day ay ang poppy, na isang bulaklak na kumakatawan sa mga nagbuwis ng buhay sa mga digmaan. Ang pulang poppy ay naging simbolo ng Anzac Day mula noong panahon ng World War I at ito ay karaniwang sinusuot bilang tanda ng pag-alala. Ang mga tao rin ay nag-aalay ng mga bulaklak at naglalagay ng mga korona sa mga monumento ng mga sundalo upang ipakita ang kanilang respeto at pasasalamat. Bukod sa traditional na mga seremonya, ang Anzac Day ay nag-evolve na rin sa makabagong panahon. Sa mga eskwelahan, nagtuturo ang mga guro ng kahalagahan ng Anzac Day sa mga kabataan na naglalayong palalimin ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa kasaysayan. Ginagamit din ang mga makabagong teknolohiya upang ipalaganap ang mga alaala ng digmaan tulad ng mga virtual exhibits at online commemoration events na tumutulong sa mga taong hindi makapunta sa aktwal na seremonya. Bukod dito, ang Anzac Day ay hindi lamang limitado sa Australia at New Zealand. Ang mga commemoration ceremony ay isinasagawa rin sa ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga lugar kung saan maraming Australians at New Zealanders ang nakatira o kung saan sila nakipaglaban, gaya ng Gallipoli sa Turkey. Sa bawat alaala ng sakripisyo ng mga sundalo, umaasa ang mga tao na ang kapayapaan at pagkakaisa ay maghahari, hindi lamang sa Australia at New Zealand, kundi sa buong mundo.